The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. The reading is taken from the book of St. John, chapter 3, verses 14 to 21. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light, so that the works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, magandang araw po muli sa inyo. Ngayong linggo ay fourth Sunday of Lent. Ang tawag po dito ay ng simbahan ay Laetare Sunday, which is a Latin, I think, that means rejoice. Wow! Hallelujah. Why do we rejoice in Lent? Oh, there is reason to rejoice. Because of John 3:16. Hallelujah. The greatest verse in the Bible. John 3:16 po ang binasa natin. For God so loved the world. Kung kayo po ay nag-LSS, ay doon po ay fini-feature yung after the fall of man, Adam and Eve rejected God. Sa LSS po ay ipapaliwanag na hindi sila pinalayas. Siguro iniisip mo, ano ba ibig mo sabihin nun, Brother Jing? Sabi sa Bible, pinalayas. Oo nga po, pero remember, ang Old Testament, lalo na yung Genesis, hindi naman kilala ang mga author niyan. Ang tawag lang, sacred writers. No? At ngayon, hindi ko na muna papaliwanag sa bandang area na yon dahil baka sabihin niyo ba't marunong pa ako sa Bible. Ang gusto ko lang pong tunghayan natin ay pinadala yung bugtong na anak. Para magpaliwanag. Ang unang-unang pinaliwanag na ang Diyos ay Ama. Hallelujah. At napakabait na Diyos. Nung iniwanan siya nung anak, prodigal son story to. Nung iniwanan siya ng anak, hindi naman ito nagalit. Hallelujah. But nalungkot. Because yung anak condemned himself. Ulitin ko, hindi niya kinondemn yung anak niya sa prodigal son story. No? Yung anak, by his decision, iniwanan niya ang kanyang ama. That means self-condemnation. No? So, nung kinondemn niya yung sarili niya, tuloy-tuloy lang ang pahamak niya. Uulitin ko, ang Diyos ba ay sa istorya na yan, yung bang ama ay nagalit? Hindi po. Nag-abang na lang kung kailan siya babalikan. At
matutunghayan ninyo dun sa istorya, sa parable, ay nung umuwi, niyakap, hindi kinondem, niligtas, nirestore, binalik. Siya ay muling naging anak. Iyon ang pinapaliwanag ngayon ni Jesus na because of the fall of man through Adam and Eve, they condemned themselves. And then, nagtayo sila ng sariling kaharian sa pamamagitan ni Cain at Abel. At mula noon, gumawa na sila ng sarili nilang batas. Sila na nagsasabi kung ano tama, kung ano maganda. Sila na, wala na po silang ibang pinapakinggan. Kaya, teka muna, ano na nangyari? Nagalit ba ang Diyos? Hindi. Anong ginawa nila? Nung nagtayo ng kaharian sila Cain at Abel at doon na tayo napahamak ng lahat ng tao. Anong ginawa ng Diyos? Ay di pinadala yung bugtong na anak. For God so loved the world. Hallelujah. And then, specifically, nabasa naman natin kanina, specifically, sabi niya, for God did not send His Son to condemn the world. No, He did not send His Son. No. Minsan po, parang sirang plaka ako, pero siguro, ewan ko lang kung may mga taong nagagalit sa akin pag lagi kong dinidiinan. Pagpasensya niyo po. Para kung hindi niya tanggap itong sinasabi ko. Pero lagi kong dinidiinan, ang Diyos hindi nagpaparusa. Ano siya? Nagliligtas. Kaya nga rejoice. Kaya nga Laetare Sunday. Rejoice. Because the Son of Man came, the Son of God came, ililigtas tayo. Kaya lang, meron bang kondisyon? Wala pong kondisyon. Kaya lang po, pagka hindi ka naniwala sa Kanya, hindi Kanya maliligtas. Pag hindi ka naniwala sa Kanya, para kang si Adan at Eva, who rejected God. You see, it is man who will decide if he will condemn himself. Man, Adam and Eve, rejected God in the same manner. Kaya sila napahamak. In the same manner, ito yung sinasabi ni Jesus ngayon. If you do not believe in the Son of God, then you condemn yourself. It is not God who condemns. It is you and me who will condemn ourselves. No? Ulitin ko, meron bang condition itong John 3:16? Kasi parang conditional, di ba? Kung titingnan mo, conditional. Those who believe will not, those who believe will have eternal life, will have a life that's full. Those who believe will have eternal life. Condition ba yun? Hindi po yun condition. Ano yun? Decision mo. Papayagan mo ba siya? Gusto mo bang bigyan kanya ng eternal life? Gusto mo ba bigyan kanya ng kaligtasan? Gusto mo ba? Sabi nga nung binasa natin, ang tao kasi pinili ang kadiliman, hindi yung ilaw . Ayaw niya, hindi niya pinili yung ilaw at ang ilaw ay liwanag, ay si Jesus. Hindi niya pinili. Ang pinipili niya, kadiliman, evil . Topic nga namin sa New Life with Jesus last Monday, ang tao, hallelujah, parang maraming taong takot bumait. Natatakot bumait. Parang katangahan. Parang walang kwenta ang maging mabait. Parang tanga, parang walang saya. Praise be to God. Yan siguro yung pinapaalala ni Lord sa ating binasa. Man, sabi niya, choose evil. Choose darkness. Alam nyo, pagka nung araw, pag natapos ang LSS, merong candle ceremony. Doon sa candle ceremony po, ay meron doon binabanggit na ang ilaw is power. Power, liliwanag. Ang kadiliman is powerlessness. Ano ibig sabihin nun? Powerlessness. Ang kadiliman is the absence of light. Ang kadiliman ay hindi isang bagay. It is not a thing.
Ang kadiliman is something that happens when light disappears. Sa gabi, pag umikot na yung earth sa pag-rotate ng earth at mawawala na siya sa sinag ng araw, dilim na. Dilim na dun sa kabila. Ano? Hallelujah. Bakit? The absence of light. No? Ganon din po ang sinasabi ni Lord sa atin, I am the light. Bakit ayaw mo dito sa liwanag? Alam mo, maraming tao ayaw sa liwanag. Bakit? Makikita diferensya nila. Bakit? Tinatago nga nila yun, di ba? Di ba ang isang kinaasaran natin, isang kinabubuisitan natin, pag may nagbubunyag ng ating maskara, pag may nagbubunyag ng ating mga kamalian, pag ikaw ay inaakusa o kaya pinagbibintangan, ayaw na ayaw mo yan kasi ayaw mo makita ang iyong mga diferensya. Ang tao. Kaya nga, uulitin po, maraming tao takot sa ilaw, takot sa liwanag. Makikita ang katotohanan eh. Lalo na kung may maskara ka. Uulitin ko, may condition ba ang John 3:16? Lahat lang ng maniniwala ang maliligtas? Hindi po. Uulitin ko lang ha. Yung paniniwala, desisyon ng tao yun. Hindi desisyon ng Diyos yun. Ang Diyos nagdesisyon na eh. Nagpakatao, nagpakita ng liwanag, nagbunyag, pinroklama, sinabi na niya kung ano ang Diyos. Kaya nga may dasal na Ama namin, lahat na binunyag niya eh. Hallelujah, nasa sa atin na lang kung gusto mo yung liwanag na yan, magdidesisyon ka kung maniniwala ka eh. Ang kaso, di ba, kung ikaw ay nag-LSS, naalala mo ba na pinaalalahanan sa atin na ang pinaniniwalaan mo, what you believe in, becomes your master, becomes your savior. Kaya maniwala ka sa pamahiin. Di tagapagligtas mo ay yung mga platong iniikot. Nakadepende ka doon. Yun ang paniwala mo eh. Ikutin ang plato. Hallelujah. Bago umalis. Praise be to God. Yun ang paniwala mo eh. May isang araw, meron pong, nasa probinsya po ako ngayon eh. Medyo may mga nagbabanggit-banggit ng mga mangkukulam, yung mga, may mga nagbabanggit ng, ano nga ba yun, yung mukhang kabayo nasa puno. Praise be to God. May mga nagbabanggit ng malas, yun ang kwentuhang baryotic. Sabi ko, nabanggit ko sa kanila, hindi ako mamalasin. Alam nyo bakit hindi ako pwedeng malasin? Hindi ako magkakaroon ng malas. Bakit? Kasi hindi ako naniniwala sa swerte. Kung naniwala ka sa swerte, kaakibat nun yung malas. Hallelujah. Kaya ang taong mga naniniwala sa mga swerte-swerte, humanda ka, may malas ka, naniniwala ka sa swerte. Teka muna, hindi po ako nagbabait-baitan. Ako po'y galing sa ganyan. Lumaki ako sa ganyan sa mga manghuhula, sa mga horoscope, sa mga pungsoy. Hallelujah. Diyan ako lumaki. Pamilya ko yan Hallelujah. Kung hindi kami nag-LSS at dumating yung liwanag, hindi kami maliliwanagan. Hindi ko maliliwanagan pagka naniniwala pala ako sa mga bagay na yan, ginagawa kong inutil ang Diyos. Bakit? Ba't ko ginagawang inutil? Kasi yung pananampalataya na regalo sa akin, remember that, faith is a gift from God. Yung pananampalatayang niregalo sa akin para makipag-ugnayan ako sa Diyos, ginamit ko sa mga pamahiin, ginamit ko sa horoscope, ginamit ko sa hallelujah, manghuhula, ang dami, ginamit ko sa pungsoy, ginamit ko sa usog. Lahat yan naniniwala ako. Hallelujah. Kaya biktima ako niyan. Kung maniniwala ka sa usog, edi mauusog ka. Sigurado. Sigurado yun. Laway-lawayan ka ba naman nung nanay mo, nung tatay mo, nung maliit ka, nilaway-lawayan ka. Hallelujah. Nung baby ka, kaya amoy laway ka.
Hallelujah. Paglaki mo, you are under the spell of usog. Kaya mauusog ka, of course. Ako, mauusog? Imposible. Bakit? Hindi ako naniniwala eh. Makukulam ako. No way. No way. Bakit? I believe in Jesus. And that's all that I need to do. What? Believe in Jesus. Only. Don't forget that. Lagyan natin ng only. John 3:16, those who believe in Jesus. Baka naniwala ka rin sa kapangyarihan ng pera. Naniwala ka rin na pera lang ang ligaya. Naniwala ka rin na basta may pera, ayos na buhay. Baka naniwala ka rin doon. Then you cannot expect the covenant that is the covenant that the promise in John 3:16, which is what? Buhay na ganap. Hallelujah. It's so easy. All it takes is to believe in Jesus. Ang problema, people believe in Jesus, pero sinasabayan din niya paniniwala sa sarili, paniniwala sa mga horoscope, paniniwala sa mga pamahiin, paniniwala sa mga mangkukulam, paniniwala, lahat yan. Don't forget, when you believe, it is your faith at work. And you take the risk. What you believe in will have a power over you. Believe in Jesus. His power will be over you. Wow, in full control. The promises, the words, nung Ash Wednesday, nung naglagay tayo ng Ash, either sa bahay or virtual, no. Ang sinabi, di ba, repent and believe the gospel. John 3:16 is when you believe the gospel. Hindi pwedeng naniniwala ka lang sa Diyos, pero pag tinignan ng buhay mo, parang wala namang Diyos. Di ba? Nagmumura, nagagalit, naghihinanakit, nagtatampo. Yan ba ang may Diyos? Hallelujah. Hindi pwedeng, hindi ugma eh. Hindi akma eh. Pag sinabing naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa gospel, yung buhay mo nakaangkla sa gospel na nagpapatawad, nagpapasensya, sinampal sa kaliwa, pwedeng pumayag. Hallelujah, gospel. Ang tinutungtungan mo, gospel ang buhay mo. Yan ang John 3:16. Kaya yung covenant sa John 3:16 that He gave His Son, covenant yan, kasunduan eh. He gave His Son. Pag covenant, kailangan may counter covenant, di ba? He gave His Son. Ikaw at ako, ano ang ating counter covenant? Maniwala sa Kanya. Pero naniwala ka rin sa iba. Then don't expect the fullness in life promised by John 3:16. Hallelujah. Ang ating pong panahon ngayon ng Lent has 3 disciplines. Ano yung disciplines of Lent? Prayer, fasting, almsgiving. Hallelujah. 3 disciplines. Ano ibig sabihin nun? This is the discipline that will make you grow. A discipline that will shape your character. A discipline that will make you imitate Christ. Ba't kasama? Bakit? Prayer. Antindihan natin yan. Fasting. Well, Lent nga naman. Pero bakit kasama almsgiving? Kasi sabi nga ni Lord, whatever you did to the least of my brethren, you did unto me. Kasi napaka-importante to let go. Sabi nga po, whatever you have given away are the things that will really matter. Ulitin ko, what will really matter in life? The things that you have given away. So in our community po, malaki po na ituro sa akin to be a giver. I was never a giver. When I supported the ministry, when I supported, hallelujah, spiritual undertakings like this, then it began to bear fruit in my life. Alam mo, pag nagbibigay ka at para sa spiritual ministry, spiritual mission, katulad ng ginagawa natin, magsusuporta ka, ang bubuelta po sa iyong biyaya, ang bubuelta sa iyong biyaya, spiritual din. A character, a goodness, a fullness in life.
Kaya po ang ating community sa panahon ng pandemic, patuloy po tayong ni-encourage, sinuturuan, magbigay para susuporta sa spiritual undertakings like what we're doing in spreading the good news. Let us pray. Name the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord God, thank you for giving us your Son, Jesus. And now we have hope. Thank you, Lord, for reminding us that believing in Jesus is believing in the gospel. And allow us, Lord, to put the gospel into our heart and live by it. And it will give you glory, as all these things will work for our salvation. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strengthen their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted, may they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. San Roque, Pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calungsod, Pray for us.